Ang kasunduang ito ay katunayan na ibinibigay mo ang dugo mo para gumaling ang nanay ko. Saka ko ibibigay ang halamang gamot at ipagpapatuloy ang paggagamot sa iyo. Huwag mo na kaming paikutin. Anong kailangan mo para mabigyan mo kami ng mga bulaklak na halamang gamot na yun? Sa tingin mo ba may tatanggap sa'yo? Hindi din alam na mangkukulam na yan kung paano ka aalisin sa pinagdadaanan mo ngayon. Kung may hihingi sa inyo ng isang patak ng dugo, handa ba kayong ibigay ito? Kapalit ng pagligtas sa buhay ng isang taong mahal nyo. Pero paano kung simula na pala ito ng mas malaking problema? Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa mga masugid na tagapakinig ng channel na ito. Sa totoo lang po, matagal ko nang gustong magbahagi ng kwento sa inyo. Pero ngayon lang po ako nagkaroon ng lakas ng loob para isalaysay at balikan ang kwento namin ng pinsan kong naging matalik na kaibigan ko na rin. Ako nga po pala si Sandro at ito ang aming kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Nandito na po ako. Oh, Tio Fidel, kumusta naman yung pakaramdam mo? Si Aaron po, nasaan po siya ngayon? Ikaw pala, Sandro. Kamusta araw mo? Si Aaron, mamaya pa yung dating niya. May mga sinamahan siya paket ng bundok kanina. Babalik din naman agad sila. Magpapahangin lang daw yung magjowang sinamahan niya. Ganun po ba? Kumain na po ba kayo? May dala akong lutong ulam, diyan ko lang po binili sa kabilang kanto. Napakamaalalahan mo talaga. Salamat sa'yo ha. O magpahinga ka na lang muna. Sabay-sabay na lang tayong kumain pagdating ni Aaron. Nandito na po ako, Tay. Kumusta po? Ayos lang po ba kayo? Sandro, nandito ka na pala. Kumusta ang isang linggo mo doon? Maganda ba magtrabaho doon kaysa dito? Pagdating sa trabaho, pareho lang naman. Walang pinagkaiba. Pero pagdating sa mga kasama, ibang-iba doon. Akala mo, kilalang kilala ka na kung tumingin. Basta may kakaiba sa tingin nila. Ganun naman talaga. Hindi kasi nila tayo kilala. Nga pala, kilala mo ba si Mira? Umalis na siya, magpapaalam nga sana siya sa'yo pero wala ka daw dito. Kaya ako na lang yung magsasabi sa'yo. Ano? Bakit hindi man lang niya ako hinintay? Saan daw ba siya pupunta? Biglaan daw kasi yung pag-alis nila. Umiiyak nga siya pero wala daw siyang magawa. Ano kayang meron? Bakit kaya biglaan yung pag-alis nila? Hindi ko din alam pero huwag ka na malungkot. Kung para kayo sa isa't isa, magtatagpo din kayo balang araw. Di naman yun yung iniisip ko, ikaw talaga. Maghahain na ako ng hapunan natin. Ako na dito. Alalayan mo na lang si Tio papunta dito sa kainan. Salamat ha. Palagi mo na lang kami inaasikaso mula nang dumating ka dito. Ang swerte talaga namin sa'yo. Hindi ha. Mas maswerte ako na nagkaroon ako ng pamilya sa inyo ni Tio. Nako, ikaw talagang bata ka. Kung si Aaron lang ang kasama ko dito, siguradong mahihirapan siya. Kaya malaking tulong na dito ka tumira, tinutulungan kami. Kaarawan ko po ba? Masyado niyo po kasi akong pinupuri eh. Masaya kaming naghapunan ng sabay-sabay, gaya ng palagi naming ginagawa mula nang tumira ako sa kanila. Pagkatapos kumain, pumasok na kami sa aming mga silid. Ang bahay nila Tio Fidel ay isang simpleng bahay sa probinsya. Gawa ito sa matitibay na kahoy. Sa harapan, may maliit na sala at 2 kwarto. Para kina Tio Fidel at Aaron. Sa likod naman ay kusina na may mahabang lamesa para sa kainan. Mula roon ay may pintong papunta sa banyo. Sa kabilang banda, sa tabi ng kusina, naroon ang maliit na kwartong ibinigay sa akin ni Tio. Hindi pa ako nakakatulog nang marinig ko ang kakaibang tunog mula sa labas. Kakaibang huni ito ng isang hayop. Kaya naman naintriga ako at lumabas.
Ikaw pala, Aaron. Anong ginagawa mo? Bakit ganyan ang tunog mo? Nag-eksperimento ka ba? Aaron, Huwag kang lumapit sa akin. Mapapahamak ka. ha? Anong nangyayari sa'yo? Bakit tumahaba yung dila mo at naglalaway ka? Ano ba yan? Lumayo ka. Huwag kang lumapit. Para to sa kaligtasan mo, Sandro. Makinig ka. Huwag ka di maingay, baka magising si tatay. Ano ba kasi nangyayari sa'yo? Ano ba yung ayaw mong ipakita sa akin? Yung mata mo ano yan? Namumula. Adik ka ba? Umalis ka na. Pabayaan mo na ako dito. Bakit ko naman gagawin yun? Mukhang mas kailangan mo ng tulong ko ngayon eh. Sige na, sabihin mo. Paano kita matutulungan sa nararamdaman mong yan? Ano kailangan kong gawin? Wala. Umalis ka na. Iligtas mo ang buhay mo. Sumunod ka sa akin, Sandro. Bakit naman kita iiwan? Hindi ko na natapos ang sasabihin ko nang mabilis siyang tumakbo at nawala sa dilim. Nag-aalala naman ako, kaya sinubukan kong sundan ang direksyon na tinakbuhan niya. Pero hindi ko siya inabutan. Napabuntong hininga na lang akong bumalik sa bahay habang iniisip ang itsura ni Aaron. Bigla akong kinilabutan, kaya mabilis akong tumakbo sa kwarto at nagsarado ng pinto. Mabuti na lang at wala akong trabaho, kaya makakapagpahinga ako maghapon. Lumabas ako ng kwarto para mag-asikaso ng almusal. Nakasanayan ko na ito noong buhay pa ang lola ko. Nadala ko ito hanggang sa tumira ako kina Tio Fidel at Aaron. Hindi pa ako nakakatapos magluto nang dumating si Tio Fidel. Akay-akay ni Aaron. Oh, iho. Ang aga mo namang gumising. Nakatulog ka ba ng maayos niyan? Ah, opo. Nakasanayan lang pong gumising ng maaga. Kayo po, kamusta yung mga binti niyo? Maayos na po ba? Ito, hindi ko pa din nararamdaman pero maliban doon, naayos lang naman ako. Mabuti naman po kung ganun. Ikaw, Aaron, bakit parang ang tahimik mo ngayon? Wala ka bang mga turista ngayon? Wala nga eh. Pero pwede mo ba akong samahan mamaya? Sabi kasi ni Tata Guyo, yung kaibigan ni Aling Iska na albularya na lola ni... Oo, kilala ko nga. Naalala ko siya. Bakit? Anong sinabi niya? Ayaw mo talagang mabanggit pangalan niya? Huwag mo na akong asarin ng aga-aga eh. Ano ba kasi sinabi ni Tata Guyo na sinabi ni Aling Iska? May tinuro kasi siyang halamang gamot. Doon daw yung matatagpuan sa itaas ng bundok. Gusto sanang kumuha ni Aaron para sa akin. Mabisa daw yun para muling maayos yung kalamnan ko at magkaroon ng magandang epekto sa katawan ko. Ganun naman po pala eh. Kaya sasamahan kita, Aaron. Anong oras ka ba akit ng bundok? Mas maganda kung maaga kayo umakyat para hindi mainit. Naku, imposible na po yun. Mataas na po yung sikat ng araw ngayon eh. Mas maganda po kung mamayang hapon na lang. Sa tingin ko din. Halina po kayo, kumain na tayo. Salamat sa niluto mo pagkain, Sandro ha. Kung talaga nagpapasalamat ka, libre mo ako ng tagay mamaya. May lakad tayo mamaya, siguro sa isang araw na lang. Magaan kasama ang mag-ama. Kahit may pinagdadaanan sila, hindi nila ito masyadong iniinda. 3 taon nang hindi nakakalakad si Tio Fidel. Dinala na din siya sa iba't ibang manggagamot, pero walang kahit sino ang nakakapagpagaling sa kanya. Sumapit ang hapon, hindi na masakit sa balat ang sikat ng araw. Kaya naman napagpasyahan naming umakyat sa bundok na malapit sa aming tinitirhan. Habang naglalakad kami, tahimik lang si Aaron. Medyo naninibago ako sa'yo ah. Anong meron na wala ang kwelang ikaw? Dahil ba to sa karamdaman ni tatay o dahil sa nakita ko kagabi? Ano nakita mo kagabi? Sabi mo sa akin, anong itsura ko kagabi at saan? Ha? Anong sinasabi mo? Makinig ka, Sandro. Kung ano man ang nakita mo kagabi,
O kung may makikita ka pa sa susunod na araw, siguraduhin mong lalayo ka sa akin. Alam mo, yan din ang hindi ko maintindihan eh. Magdamag akong hindi nakatulog. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun ang itsura mo nang makita kita. Iba din yung boses mo. Sa totoo lang, kinikilabutan ako. Pero kilala naman kasi kita, kaya mas gusto kong tanungin ka muna. Huwag mo nang isipin yung tungkol sa bagay na yun. Halika na. Kailangan natin mahanap agad yung halamang gamot na yun. Sandali lang. Sagutin mo nga yung tanong ko, Aaron. Aswang ka ba? Ano bang sinasabi mo? Kung hindi ka aswang, ano yung nangyayari sa'yo? Ano yung paglalaway at pagbabago ng boses mo kagabi? Umamin ka na lang sa akin, Aaron. Malay mo, matulungan pa kita. Sandro, hindi ako aswang. Siguro nga nakagat ako ng aswang na yun pero… Ano? Kailan ka kinagat ng aswang? At bakit di ko alam yan? Nung umakyat ako ng bundok habang nasa ibang lugar ka dahil sa trabaho mo. Noong una, akala ko wala lang. Pero unti-unti ko nararamdaman na may nagbabago sa akin. Minsan gumising ako na may dugo sa kamay at mukha ko. Pakiramdam ko, nagiging aswang na ako. Ano? Sinasabi mo bang nawawala ang alaala mo kapag nagiging aswang ka? Oo, may natanungan na din ako tungkol sa kalagayan ko. Sinabi ng isang albularyo, iyanggaw lang daw to. Anong yanggaw? Yun ang tawag sa tao na nakagat ng aswang pero hindi pa sila ganap na nagiging aswang. Ibig sabihin may gamot pa para sa'yo. Mawawala rin yan at magiging tao ka ulit? Oo, yun nga lang. Wala akong sapat na impormasyon kung paano. Sinusunod ko lang yung utos ng albularyo. Kung ganun, tutulong din ako. Kasi kung nakita kita kagabi sa ganung itsura, hindi malayo makita ka din ng tatay mo at ng ibang tao. Kaya mas magandang tulungan kita. Hindi ka ba natatakot sa akin? Alam mo namang lumaki ako sa lola ko, di ba? Mulat na ako sa mga kwentong kababalaghan. Oo, siguro kinilabutan ako kagabi. Pero naisip ko na kaya mo pa rin kontrolin ng sarili mo. Ibig sabihin lang nun, hindi mo ko kayang saktan o makasakit ng kahit sino. Salamat ah. Sa totoo lang malaking bagay sa aking malaman na hindi mo ko kinatatakutan. Hindi ko na kasi talaga alam ang gagawin. Natatakot ako maging aswang. Kung handa kang tulungan ng albularyo, ako din. Handa kitang tulungan. Halika, hanapin agad natin yung halamang gamot na kailangan ni Tio Fidel. Hindi yun para kay tatay. Anong ibig mong sabihin? Ang albularyo din ba nagsabi sa'yo na kunin yun? Oo. Pero mahirap din natin mahanap ang halamang gamot na yun. Ano? Pumunta tayo dito nang walang kasiguraduhan? Pero kahit na, ano itsura ba ng halamang gamot na yun? Saan ba daw yun makikita? Kung yun lang ang tanging paraan natin para hindi mo na kailangan makakain ng karne. Yan din ang dahilan ko. Ayoko na talagang kumain ng dugo at hilaw na karne. Ayoko ding malaman pa to ni tatay kaya naman natatakot talaga ako ng sobra. Halika na, hanapin na natin, bilis. Sandali lang, may nararamdaman ako. Ha? Nararamdaman? Ano naman yun? Ano kasi, mula na makagat ako ng aswang, naging mas malakas na din ang pangamoy at pandinig ko. Naririnig ko mga tao o hayop kahit malayo pa lang sila. Nalalaman ko din kung anong uring nila lang sila. Anong naririnig mo o nararamdaman? May isang mahinang nilalang at isang malakas na enerhiya na hindi ko mawari kung aswang ba yun o kung ano man. Mahina naman pala, halika na. Huwag na natin silang harapin. Hanapin na lang natin yung halamang gamot. Hindi pwede, may papalapit dito. Ano? Paano mo nalaman na papalapit? Ano ba? Bakit mo naman ako tinulak? Ano ka ba naman? Ano ginagawa mo dito, Mira? Bakit mo bigla na lang pinanaw si Sandro? May galit ka ba sa kanya? Ano? Nandyan si Mira? Mira, ano ginagawa mo dito? Kayo, anong ginagawa niyo sa ganitong klaseng lugar? Hindi ba may kalayuan ito sa baryo niyo? Mangkukulam ka ba? Ano? Mangkukulam? Sinasabi ko na nga ba eh. Aswang ka nga. Akala ko mali lang ang pakiramdam ko. Pero ang bilis mo sa pag-iwas at pandama. Nangangahulugang aswang ka nga. Hindi siya aswang. Nayanggaw lang siya. Kung mangkukulam ka, may alam ka bang paraan para matulungan siya? Sandro, ayos ka lang ba talaga? Oo, kilala mo naman ako. Madali lang sa akin tanggapin at paniwalaan ng lahat. Sa itsura ni Mira ngayon,
Hindi na siya yung babaeng minahal ko. Isa na siyang mangkukulam na dalaga. Hindi naman yun yung tinatanong ko. Ang sinasabi ko, yung kamay mo. Nasugatan niya nang itulak kita. Ito. Napansin mo din pala. Ay, oo nga pala. May kakaiba ka ng kakayahan. Ayos lang naman ako. Simpleng kaskas lang naman to. Mabuti naman kung ganun. Halika na. Hanapin na natin ang halamang sinasabi ng albularyo. Ang halamang kalikuan ba? Puting bulaklak yon na makikita sa gitna ng kabundukan. Papakuluan ito at ipapainom sa nayanggaw ng aswang bago pa tuluyang maging aswang. Mahirap itong hanapin, lalo na sa sikat ng araw. At kung lumipas na ang hating gabi. Anong alam mo tungkol sa halamang gamot na yun? Alam mo ba kung saan matatagpuan? Hindi yun madaling mahanap ng kagaya ninyo, pero mabis lang mahanap ng katulad ko. Sabi mo na lang kung saan namin yung mahanap. Kung hindi mo alam, mauna na kami. Sa isang buwan, 3 beses lang yun namumulaklak. Ngayong araw ang huling pamumulaklak ng kalikuan. Sa ngayon, tingin ko, naubos ka na lahat dito sa kabundukan to. Kung gusto mong makahanap bago maghating gabi, mas magandang lumipat ka na ng bundok. Anong sinasabi mo? Kung matatagpuan yun dito, malamang nandito lang yun. Maliban na lang kung kinuha mo na. Ang bilis mo talaga magproseso ng mga bagay-bagay. Kaya nga hanga ako sa iyo eh. Huwag mo na kaming paikutin. Anong kailangan mo para mabigyan mo kami ng mga bulaklak na halamang gamot na yun? Oo nga, Mira. Baka nga meron ka pa. Baka pwedeng bigyan mo ako. Kahit ngayong gabi lang. Ayoko talaga maging aswang at muling kumain ng karne. Sabihin mo na kung anong kailangan mo sa akin. Ayos ka din ah. Hindi ikaw ang kailangan ko. Sa bagay, hindi mo naman ako iiwan ng ganun na lang kadali kung kailangan mo ko. Oh, wala akong kinalaman dyan oh. Hindi. May kailangan ako sa iyo, Aaron. Mahalaga ang dugo mo para sa isang nilalang na inaalagaan ko. Kapalit nun, ang bulaklak na kailangan mo. Dapat lang naman sigurong malaman ko kung saan mo gagamitin ang dugo ko, di ba? Sige, sumama kayo sa akin. Sandali, Aaron. Sasama ka ba talaga sa kanya? Magtiwala na lang tayo. Isa pa, nandito naman ako. Akong bahala sa'yo. Bakit? Pakiramdam mo ba natatakot ako sa isa lang dalagang mangkukulam? Ang sama ng tingin niya sa'yo, hindi ka ba natatakot dyan? Hindi. Ano yung inis sa tono ng boses mo? Selos ba yan? Nagsiselos ka ba sa akin? Ano ba sinasabi mo dyan? Bakit naman ako magsiselo sa inyo alam ko namang may kailangan lang siya. Iiwan ka din yan pagdating ng araw. Para lang alam nyo, naririnig ko kayo. Oo, ano naman kung naririnig mo? Teka, nasan tayo? Hindi na sumagot si Mira. Kaya naman natahimik na rin ako. Sa totoo lang, kahit anong pigil ko, lumalabas pa rin ang sama ng loob ko sa kanya. Kahit sino naman siguro'y magagalit kapag iniwan sila ng taong mahal nila at nang walang paalam. Ngayong nagkita na kami, para kaming mga estrangherong hindi nagkikibuan. Ang totoo, ibang-iba na ang itsura at aura niya. Siguro nga, tinanggal na niya ang dating siya dahil isa na siyang mangkukulam. At kasama ako sa mga inalis niya. Natawa na lang ako sa iniisip ko. Hindi ko na alam kung gaano kalayo o katagal kami naglakad. Ang alam ko lang, nasa tapat na kami ng isang bahay. Teka, nasan tayo? Kaninong bahay yan? Nasan si Mira? Nasa loob na. Bahay niya yata yan. Sobrang pag-iisip mo sa ibang bagay. Nag-aalala ka ba sa akin? Hindi. Bakit naman ako mag-aalala sa'yo? Alam ko naman kayang-kaya mo yan. Halika na, pumasok na tayo. Ang tagal nyo namang pumasok. Lalais ka! Nandito na po sila Sandra at Aaron! Mga iho, ay sandali lang. Maghuhugas lang ako ng kamay. May tinapos lang kasi akong halamang gamot dito. Mira, handaan mo sila ng masarap na tsaa. Uwang pala tsaa. Bigyan mo na lang sila ng tubig. Magandang gabi po sa inyo, Lola Iska. Dito po pala kayo lumipat ng tirahan. Magandang gabi po, Lola.
Maiwan ko na lang muna kayo dyan. Upo lang kayo. Kukuha lang ako ng tubig. Kumusta kayo, iho? Nung umalis kami sa baryo natin hindi kita nakita. Hindi man lang pala kami nagpaalam sa'yo. Nakapag-usap na ba kayo ni Mira tungkol sa inyong dalawa? Lola naman. Sinabi ko na po sa inyo. Walang namamagitan sa amin. Kumusta po pala siya? Ganon pa din. Hindi pa din siya lumalakas kahit ano ang ibigay ko. Nandito na po ang tutulong sa atin. Hindi na po kailangan mag-alala. Kailan pa siya naging aswang? Ano po, alam niyo po agad na aswang si Aaron? Di ba, sinabi ko sa'yo kanina na may nararamdaman akong malakas na enerhiya na hindi galing sa mga aswang. Galing yun sa mga mangkukulam. At kung ano yung nararamdaman ko, nararamdaman din nila. Isa pa, mangkukulam sila. Sanay silang makaramdam ng galaw ng kapwa nila. Kaya kahit hindi pa sila nagpapakita, alam ko nandito sila sa paligid natin. Tama yun. Tama na po yan, chismisan. Heto na, Aaron. Pirmahan mo na to. Ano to? Kasunduan. Bakit kailangan ng kasunduan? Ano bang meron sa dugo ni Aaron? Hindi lang isang patak ang kailangan ko. Madaming beses kong kakailanganin ng dugo ni Aaron. Sandali, maraming beses? Uubusin mo ba yung dugo niya? Siyempre hindi. Kung kakain siya ng masustansyang pagkain araw-araw, maiiwasan niya yun. Hindi ba ang masustansyang pagkain lang para sa mga nayanggaw ay hilaw na karne at sariwang dugo? Tama. Ano? Iniiwasan nga namin makapatay siya at makakain ng karne. Kaya nga kami nandito, di ba? Para sa bulaklak ng halamang yun. Kaya bakit mo sinasabi ang lahat ng to? Sandali nga, Sandro. Si Aaron pa ba ang pinag-uusapan natin ngayon o galit mo na? Ha? Pambira, sino namang may sabi sa'yong galit ako? Sa tono ng Sandali, kayong dalawa talaga. Hindi talaga kayo magkaunawaan yan kung sarili niyong nararamdaman yung uunahin niyo. Si Sandro, naiintindihan ko yung nararamdaman niya. Alam ko nag-aalala siya sa akin. Pamilya na kasi niya kaming ituring ni Tatay Fidel. Kaya pagpasensyahan niyo na siya. Ano pala yung meron sa kontrata at mga sinabi mo? Ang ina ko, iniyanggaw din. Ano? Oo, yun ang dahilan kung bakit kami umalis ng baryo. Sa totoo lang, nakakain na siya ng karne ng tao eh. Kaya imposibleng maibalik pa siya sa pagiging tao. Yun bang dahilan kung bakit pinili niyo umakyat ng bundok at dito manirahan? Hindi kumain ng kahit anong karne ang nanay ko noon. Kahit mga pagkain tao, ayaw niya din. Kaya siya nanghina at halos mamatay na ngayon. Ang maganda lang doon, nakokontrol niya ang kanyang sarili. Kaya nagkaroon kami ng pag-asa na gagaling pa siya. Kaya pala kinukuha niyo din yung bulaklak ng kalikuan? Oo, umaasa din kami sa bulaklak na yun. Pero kahit kailan, hindi pa siya nagkaroon ng magandang resulta. Ang nanay mo nakakain ng tao. Ibig sabihin, hindi na siya tao. Isa na siyang ganap na aswang. Kung pagbabasayan namin yung sinabi ng albularyo kay Aaron, sinasabi niyang pampakalma lang to. Kasama na yung pagkontrol sa sarili kaya siguro nakokontrol ng nanay mong sarili niya para kumain. Ang talino mo naman! Kung doon mo pa pinakita ang ganyang kakayahan, baka ipinakasal na kita kay Mira. Hindi ko lang naman. Alam niyo naman po ang nanay ko dapat inaasikaso ko ngayon eh. Wala akong oras dyan. Ang kasunduan bang to? Kasunduan ng kasal? Kapag napagaling ko ang ina mo, magpapakasal tayo? Si Raulo. Oo, teka. Bakit parang manununtok ka na? Nagbibiro lang naman ako. Masyado kasi kayong seryoso eh. Ano ba kasi yung tungkol sa kasunduan? Kayo po ba nagplano nito, Lola Iska? Ay, sa totoo lang, wala akong alam tungkol dyan. Matanda na ako at ipinaubaya ko na kay Mira ang lahat ng tungkol dyan. May kakayahan lang akong makaramdam at gumawa ng mga halamang gamot. Maliban doon, wala na. Kahit ang mga orasyon ay hindi na matandaan ni Lola. Ganun siguro ang nangyayari kapag maagang ipinasa ang tungkulin. Kung ganun, anong bagay na makatulong kay Aaron?
Mira, matutulungan mo ba siya? Kung hindi maalis ng halamang gamot na yun yung pagkayanggaw ni Aaron? Sinabi ko bang hindi maaalis? Mira naman. Mabait na nga yung tono ni Sandro nagsusungit ka pa din. Gusto lang naming malaman ng lahat. Bakit pa hindi mo sabihin sa amin ng biglaan? Pinapaliwanag ko naman sa inyo eh. Ang dami niyong tanong. At sinasagot ko lang naman ang mga yun isa-isa. Ang kasunduang ito ay katunayan na ibinibigay mo ang dugo mo para gumaling ang nanay ko. Kapag nagawa mo yon, saka ko ibibigay ang halamang gamot at ipagpapatuloy ang paggagamot sa'yo. Hindi kasi basta-basta ang pagyayanggaw. Mahaba ang proseso nito. Kaya habang isinisagawa natin ang ritual, kailangan mo ring ipagpatuloy ang pagpapagaling sa nanay ko. Pumapayag ako. Kung patak lang naman ng dugo, hindi naman yung malaking bagay. Naiisip ko din na ibibili na lang kita ng hilaw na manok. Yun na lang yung kakainin mo para bumalik yung mga dugo mong nawala. Ayos! Ay sa wakas, nagkasundo din kayong tatlo. Oh, eto ang kutsilyo. Pwede kang pumasok sa loob at hiwain ang daliri mo. Siguraduhin mong papatak yun sa bibig niya. Aaron, kaya mo ba? Sigurado ka na ba? Alam mo naman kung gaano ko kagustong bumalik sa dating ako. Ayoko nang maging aswang. Ayoko nang kumain ng hilaw na pagkain. At ayoko ding lumala pa to. Tumawag ka lang kapag kailangan mo ng tulong ha. Aswang nandyan sa loob. Kapag nakatikim siya ng dugo, baka ikaw din ang sunod niyang kainin. Pinakot mo pa talaga ang isang aswang? Sira ulo. Halika na rito, Aaron! Isang kwartong may 3 baitang ang pinasukan ni Aaron. Meron itong nakaangklang kahoy bilang panarado. Sa totoo lang, sobrang kinakabahan ako nang wala akong narinig mula doon. Si Lola Iska ang kasama niya doon. Medyo alanganin ako, pero kailangan kong magtiwala. Isa man silang makukulam, pero kilala na namin si Mira. Kahit minsan lang namin nakikita si Lola Iska. Madalas kasi itong mawala. Siguro, dito siya pumupunta. Hindi pa sila nakakalabas nang makarinig kami ng malakas na sipa sa pintuan. Ano yan? Sino ang mga nilalang na yan? Mga aswang, Ano? Bakit sila nandito nung kailangan nila? Lola Iska, lumabas na po kayo dyan. Aaron! 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 Lola, ano nangyari? May kumuha kay Aaron! Tignan niyo! Naknang, ganito lang pala kabris masira yung bubong nyo. Nasaan si Aaron? Yung mga halimaw sa labas, bakit hindi sila sumugod? Ito lang ba yung plano nila? Sa tingin ko, gusto nilang makuha ang atensyon mo. Pagkatapos, sumugod sila dito para kunin si Aaron. Hindi ko agad naisip to. Hindi ko alam na sasadyain nilang sirain ang bubong para makuha si Aaron. Bakit hindi ko to naisip? Ano gagawin natin ngayon, Mira? Hindi ba nakipagkasundo ka na kay Aaron? Ngayon, buhay naman niyang manganganib. Mananatiling buhay si Aaron. Pero hindi na tayo makakasiguro kung hindi pa siya magiging ganap na aswang. Siguradong pipilitin nilang maging ganap si Aaron. Bago pa man kami makapagsalita, isang malakas na sigaw mula sa labas ang narinig namin. Agad akong nagmadaling lumabas ng bahay at sumunod naman sa akin si Mira. Tiningnan ko ang buong paligid habang hinahanap si Aaron. Sumisigaw ako habang tumatakbo. Pilit siyang tinatawag. Dito! Nandito sila! Nararamdaman ko! Sigurado ka ba? Magtitiwala ulit ako sa'yo, Mira. Alam ko namang may tiwala ka sa akin eh. Sino nagsabi sa'yo? Bilisan mo na ang pagtakbo mo! Sobrang bilis nilang mawala sa pakiramdam ko eh. Ito na yung pinakamabilis kong takbo. Kung kaya mong bilisan,
Hindi ba dapat ikaw yung magmadali? Ikaw naman yung may kasunduan kay Aaron eh. Kapag hindi maalis yung pagkayanggaw niya, masisira ka bilang dalagang magkukulam. Alam kong hindi mo ugali yan, pero papalampasin ko to. Alam kong nag-aalala ka lang sa tinuring mo, kapatid. Hindi na ako nagsalita. Patuloy lang ako sa pagtakbo kahit sobrang pagod na ako. Kailangan kong iligtas si Aaron. Napatigil si Mira, kaya huminto na rin ako. Nakayuko ako, hingal na hingal, nang may tumawag sa pangalan ko. Paglingon ko, nakita ko si Aaron. Duguan at hirap na hirap ang kalagayan. Aaron, ano nangyayari sa'yo? Bakit sobrang dami mong sugat? Ang mga kapwa-aswang mo ba may gawa niyan sa'yo? Hindi. Hindi magagawang saktan ng mga aswang ang kapwa nila aswang. Hindi din nila nasusugatan ng ganito. Ang patilim na ginamit sa kanya, panaksak ay mga gawa sa pilak. Ito pala yung sinasabi ng lola ko noon, na ang mga aswang hindi basta masasaktan kung hindi pilak ang patalim na gagamitin. Kung hindi aswang ang may kagagawa nito, sino? At anong gagawin natin ngayon? Buhatin na lang muna natin siya. Sa bahay natin siya gamutin. May kakayanan akong gumamot ng aswang at mga biktima ng aswang. Sige, sandali lang Aaron ha. Kumapit ka lang, ililigtas ka namin. Malayo-layo tayo sa bahay, kaya kailangan mong tibayan ang tuhod mo. Tatakbo tayo. Ano? May buhat-buhat akong tao Sa tingin mo ba talaga kaya kong tumakbo? Kayanin mo. Kung maglalakad tayo, baka kulangin tayo sa oras. Kailangan niya ng agarang lunas. Pambira. Kahit hirap na hirap, sinundan ko na lang si Mira na tumatakbo. Binigay ko ang lahat ng lakas ko habang nasa likuran ko si Aaron. Nagsasalita pa nga siya, pero hindi ko na maintindihan. Sobrang dilim na ng kabundukan, kaya medyo natatalisod ako. Kahit pakiramdam ko ay nasusugatan ako, hindi ko na ininda. Naunang nakarating si Mira sa bahay. Pagdating ko, nakahanda na ang lahat. Pagkalapag ko kay Aaron sa mahabang lamesa, inabutan ako ni Lola Iska ng tubig. Agad ko naman itong ininom. Sa tingin ko, mga kapwa mangkukulam ang gumawa noon sa kanya. Bakit? Bakit po si Aaron? Anong ginawang masama ni Aaron sa kanila? Napagkamalan lang si Aaron na siyang anak ko, ang nanay ni Mira. Ha? Sandali lang po ha. Masyado pong magulo yung lahat eh. Ang nanay ni Mira po ay babae, kaya paano naging kamukha yun ni Aaron? Kanina ko lang nakita nang magbagong anyo si Aaron. Ang mukha niya ay puno ng kulubot na balat. Mahahaba ang tila at mapupulang kanyang mga mata habang nasa anyong tao pa rin. At ganoon din ang nanay ni Mira. Ang tawag sa kanila ay karaniwan. Ang aswang na karaniwan. Katulad nila Corazon, ang unang aswang sa Pilipinas. Baka naman po sabihin niyo din na ang nanay ni Mira ang kumagat kay Aaron. Hindi pangkaraniwan ang kanilang lahi. Kaya sa tingin ko, ang nanay ni Mira nga ang nakakagat kay Aaron. Naiintindihan ko na po ang lahat. Kaya po kayo lumayas at nilayo yung sarili sa mga tao dahil nakakagat na ng tao ang nanay ni Mira. Sa buong pamamalagi niyo po sa baryo namin, si Mira lang ang madalas namin nakakasalamuha. Hindi namin kailanman nakilala ang ina niya. Sinasabi niyo po bang sinundan kayo ng ina ni Mira papunta sa baryo? At saktong si Aaron ang nakagat niya? Hindi ko alam ang totoong nangyari. Tanging si Aaron at si Madet lang ang nakakaalam nun. Basta dumating siya dito sa bahay na tuwang-tuwa at gusto ulit matikman ang dugo na yon. Saka ko lang napagtanto na dugo yun ng tao. Kaya sinabi ko kay Mira na manatili na lang siya rito hanggang gumaling ang kanyang ina. Pero mas lumala siya. Naiintindihan ko na po ang lahat.
Kaya si Aaron lang ang makakapagpagaling dahil sa dugo niya nabuhay ang ganap na aswang nito. Maayos na si Aaron. May mga sugat lang at pasa sa kanyang katawan. Pero ligtas na siya. Aaron, kamusta ka? Kaya mo bang maglakad pa uwi? Sigurado ako nag-aalala na si Tio Fidel sa atin. Masakit lang pero maayos naman ako. Hindi ko pa napapatakan ng dugo ang ina ni Mira. Kailangan ko tumupad sa kasunduan. Sigurado ka bang kaya mo? Oo naman. Kailangan gumaling ang nanay ni Mira. Dahil kung hindi, babalik-balikan sila ng mga yun at kapag nagkataon, baka ikamatay ng natitirang ang kanila. Ano? Anong sinasabi mo? Sabihin mo sa amin, Aaron, ano bang alam mo? Kanina, mga mangkukulam na may alagang hayop ang kumuha sa akin. Habang walang awa nila kung sinasaksak, sinabi nilang dapat maubos ang lahi nila Mira. Dapat mawala na raw sila sa landas ng mga to. Bukod sa panghihina ni Aling Madet mula sa hindi pagkain, ang sakit niya nagpapalala dito ay mula sa sumpa ng mga kalaban nilang mangkukulam. Ano? Bakit nakalimpas sa akin to? Dahil nakatuon ang atensyon mo sa pag-alis ng aswang sa pagkatao niya. Ganon din naman ang isip at puso ng iyong ina. Kaya hindi mo napansin na may ibang pinagmumulan ang pag-iisip niyang iyon. Punong-puno po ng misteryo yung utak ko. Paano ang magaling na mangkukulam na katulad nyo hindi napansin yun? Matanda na si Lola. Humihina talaga ang kakayanan niya. Ano pa man po yun, wala na tayong magagawa pa. Ang kailangan natin ay palakasin ang katawan niya. Kapag malakas siya, magagawa niya labanan ng sumpa habang kayo naman po ay umahanap ng paraan para maalis yun. Tama. Ako na ang gagawa ng ritual. Aalamin ko ang sumpang ibinigay sa kanyang ina. Sandali, hindi po ba may kasunduan tayo? Kung di man po maalis ang pagkayangga ko, pwede bang pagalingin niyo na lang yung tatay ko? Anong ibig mo sabihin, Aaron? Sumusuko ka na bang maging tao? Hindi. Gusto ko lang makasiguradong makakalakad pa ulit ang tatay ko. Kung katulad ni Aling Matet ang magiging sitwasyon ko, ibig sabihin, mamumuhay ako bilang aswang. Kung magagawa ko namang kontrolin ng sarili ko, hindi ko na kailangan alisin yun. Wala rin namang pinagkaiba. Mamamatay din agad ako kapag pagkain ng tao ang kinain ko, ganun din ang tao. Pero malaking pagkakaiba nila. Magiging malaki lang ang pagkakaiba natin kung hindi ko magagawang kontrolin ng sarili ko. Ang prioridad ko sa lahat ay mabuhay ang tatay ko ng maayos at hindi mamatay sa karamdaman. Pangako, gagawin ko ang lahat. Magpapalakas ako kung sakali. Para mapagaling ang iyong ama. Ilalagay ko din ang kasunduan natin. Kung ganun, wala nang problema. Sandali, Ano na naman bang problema? bukas pang bubong. Kung hihiwain mo ang sarili mo habang nasaan yung aswang, hindi ba delikado baka bumalik ang mga yun? Kanina may pag-aalinlangan pa ako. Ngayon, wala na. Sigurado ka ha? Si Aling Madet po ba nandyan sa loob? Oo, binantayan ko siya kanina at hanggang ngayon, natutulog pa rin siya. Pasensya na po ha. Hindi ko na siya napansin kanina. Mas inuna ko po kasi yung kalagayan ni Aaron. Ayos lang yan. Sige na po, Lola Iska. Aaron, gawin niyo na po ang kailangan niyong gawin. Lalabas ako para bantayan ng mga tusong yon. May sandata ka ba dito? Magdadala na lang ako. Samahan kita sa labas. Binigyan ako ni Mira ng isang latigo. Buntot daw ito ng pagi. Mabisa para masaktan ng husto ang aswang o kahit ang mangkukulam. Nagbantay lang kami sandali hanggang sa makarinig kami ng malakas na daing. Pinigilan ako ni Mira na pumasok, kaya nanatili ako sa pwesto ko. Sa bilog at liwanag ng buwan, masasabi kong malapit na ang hating gabi. Siguradong sobra-sobra na ang pag-aalala ni Tio Fidel. Hindi nagtagal, tinawag na kami ni Lola Iska. Nakabukas na rin ang pinto ng kwarto at makikita roon ang nakaratay sa higaan. Anong plano mo ngayon, Aaron? Siguradong hinahanap na tayo ngayon ni Tio Fidel. Siguradong isipin niya lang na natagalan tayo sa paghanap.
Bago magliwanag, maglalakad na din agad tayo sa baba. Uminom muna kayo ng salabat, mga iho. Itong para sa'yo, Aaron. Naglaga na ako ng bulaklak ng dahon ng kalikuan para sa'yo. Maganda din ito para sa mga sugat mo. Maraming salamat po sa inyo. Salamat po, Lola. Si Mira po, kumusta po siya? Siguradong nagagalit yon. Hindi niya akalaing may mapapahamak pa bago niya malaman na may sumpa ang kanyang ina. Siguradong hindi na naman yon titigil hanggang hindi niya nagagawa ng tama ang orasyon at napagagaling ang kanyang ina. Pasensya na po pero dahil po ba sa kanyang ina kaya siya biglang naging mangkukulam? Hindi yon biglaan. Nakatadhana na talaga siyang maging mangkukulam. Napaaga lang dahil sa kanyang ina. Bakit? Nag-aalala ka ba kaya kanya iniwan dahil sa pagiging mangkukulam niya? Hindi po. Naintindihan ko na po ang lahat. Alam kong isipin niyang hindi ko matanggap kung ano talaga siya. Lalo na kung malalaman ko ang sarili niyang ina ang dahilan kung bakit nahihirapan ang kaibigan ko, si Aaron. Hindi ko rin akalaing ganito kabukas ang isipan mo para unawain ang lahat ng nangyayari. Natutuwa akong malaman na tinatanggap mong lahat ng buong puso. Bakit nga ba hindi kita nakilala habang nakatira pa kami sa baryo? Nakatira nga po kayo doon pero parati po kayong wala. Kung dumating man po kayo, tatawagin niyo po si Mira at hindi na papapasukin pa. Sa totoo lang po, bilang bata, sumama ang loob ko nun. Kaya habang lumalaki po kami, natatakot kami sa inyo. Kapag nandyan na kayo, kami na po mismo ang lumalayo. Hindi ko na maalala yon. Ang mahalaga ngayon, malapit na tayo sa isa't isa. Tignan mo nga naman si Aaron nakatulog na. Sobra sigurong napagod. Oo nga po. Si Aling Matit po ba, ayos lang kaya pong walang bubong? Nailagay ko naman ang kulambo. Nilagyan ko rin ang kumot sa ibabaw, kaya hindi niya maaaninag ang liwanag. Bukas din, aayusin niya ni Mira. Si Mira po ang gumawa ng bahay kubo na to? Oo, unti-unti niyang ginagawa. Nung una, yan, higaan lang namin yan. Hanggang sa nadugtungan na niya nitong pinakatanggapan. Sumunod ang kusina. Hanggang yan, isang bahay na din. Ako na po ang gagawa bukas ng bubong niyo bago kami umuwi. Kung gano'n maraming salamat sa iyo. Nga pala, naghapunan ba kayo kanina? Hindi po pero ayos lang. Busog naman po kami. At tulog na po si Aaron. Mas maganda siguro kung magpahinga din po muna kayo. Si Mira po kaya, pwede pong puntahan? Wag na. Baka kung ano lang ang masabi niya sa'yo na hindi mo magustuhan. Ayaw nung inaabala siya. Kapag hindi nga yan nakapag-asawa magiging matandang masungit na mangkukulam yan. Natawa na lang ako sa sinabi ni Lola Iska. Hindi rin nagtagal at nagpaalam na siya para magpahinga. Ako naman ay hinintay si Mira pumasok mula sa likod ng bahay nila. Pero nakatulog na lang ako nang hindi pa siya bumabalik. Natatakot naman akong silipin siya dahil alam kong hindi biro yun. Sumapit ang umaga. Tinulungan kong mag-asikaso si Mira ng kanilang bubong. Si Aaron naman ay tumulong din. Dahil sa mga halamang gamot na nilagay ni Mira at Lola Iska, walang bakas ng kahit anong sakit ang makikita kay Aaron. Hindi rin nagtagal at nagpaalam kami sa kanila. Makalipas ng ilang oras, nakarating na rin kami sa bahay. At hindi namin inaasahan ang aming makikitang bisita. Pero paalis na ito nang dumating kami. Kaya naman bumati lang kami at ngumiti dito. Oh, Aaron, Sandro, nakauwi na kayo. Kamusta ang paglalakbay niyo? Inambutan na kayo ng magdamag. Kamusta? Wala naman bang nangyaring masama? Mano po, Tio Fidel. Ayos lang naman po kami.
Sanay naman po kami magpalipas ng magdamag sa bundok kaya ayos lang po. Mano po tay? Tama po si Sandro kaya sana hindi po kayo nag-alala sa amin. Nako, hindi ko nga namalayan na umaga na pala at hindi pa kayo nakakauwi. Pasensya na. Dumating kasi yung kaibigan kong yun. Nag-inuman kami at nakatulog ng lasing na. Siya naman ang umalalay sa akin kaya ayos lang ako. Ganun po ba? Sino po ba yun? Ngayon ko lang po siya nakita. Nako, malayo yung pinanggalingan niya. Kaya ngayon lang siya nakadaan dito. Hindi rin alam kung kailan pa siya makakabalik kaya sinulit na namin mag-inom kagabi. Tuba lang naman yun kaya hindi naman nakaka-apekto sa sakit ko. Ang mahalaga po ay ayos lang kayo. Sayang hindi pa kami nakapagpasalamat sa kanya. Nasamahan niya po pala kayo dito magdamag. Ayos lang naman yun. Mabait yung kaibigan kong yun. Sana sa susunod makasama namin kayo sa inuman. Sana nga po. Nang makita namin kung paano ka namin talunin sa inuman. Ito po, inumin nyo. Mabisang halamang gamot po yan. Aba, ayos. Saan naman to galing? Akala ko ba bulaklak lang ng halamang gamot ang hahanapin nyo? Oo nga po, pero inubos na po pala ng apo ni Aling Iska. Kaya hinanap po namin sila para makahingi ng kaunti niyan. Para naman po, hindi na sayang yung paglalakbay namin ng malayo. Nako, salamat talaga dito. O Aaron, kamusta? Bakit bigla kang natahimik? Ano naman ang iniisip mo? Wala po. Hindi po ba pumunta dito yung amo ko? Wala daw po bang mga turista ngayon? Masyado mo talagang minamahal ang trabaho mo. Pero huwag kang mag-alala, wala pa namang pumupunta dito. Magpahinga na muna kayo, baka mamaya meron na. Ikaw Sandro, wala ka bang trabaho? May 3 araw pa po akong pahinga pagkatapos ko pong pansamantalang ilipat sa malayong lugar. Kaya naman po, sa susunod pa po yung pasok ko. Magluluto po muna ako bago magpahinga. Nako, sige. Magkakape muna ako dito at magpapawala ng sakit ng ulo. Sige po, luto po muna kami ni Aaron. Halika, sumama ka na sa akin. Bakit ako? Marunong ko naman magluto mag-isa. Bakit kailangan pa akong idamay? Sadali lang, kinakaladkad mo naman ako. Bilisan mo kasi maglakad, huwag kang babagal-bagal. Nandito na tayo. Ano ba gusto mong malaman na ayaw mong ipaalam kay Tio Fidel? Nakita kong umilaw ang mata mo kanina. Anong naramdaman mo? May kakaiba ba sa bisita ni Tio Fidel? Sobrang galing mo talaga mag-obserba ng mga tao. Nakita mo pa talaga yung simpleng pagkislap ng mata ko kahit agad akong pumikit. Hindi ka pa ba nasanay sa akin? O ano nga? Ano naramdaman mo tungkol sa lalaking yun? Aswang siya. Ano? Bakit nagkaroon ng kaibigan na aswang si Tio Fidel? Yun ang hindi natin alam. Alam kong nararamdaman niya rin ako. May posibilidad na bumalik siya para kausapin ako. Ganun daw ang aswang ayon kay Lola Iska. Nagkausap pala kayo ni Lola Iska kanina? Oo. Pinagtibay din ang aming kasunduan. Isa din sa pinagkasunduan namin na bawal akong sumapi sa iba't ibang komunidad ng aswang. Kahit ako nagulat. Hindi ko alam na magulo din pala yung mga nilalang na mula sa kadiliman. Akala ko nagkakaisa lang sila sa pambibiktima ng mga tao. Kaya nga, hindi ko rin akalain. Kaya gusto ko nang maalis to eh. Pero paano ko gagawin? Di ba inorasyon ng kakanina? Wala pa bang bisa yun? Ang sakit ng orasyon na yun pero wala pa din. Ang sinabi ni Lola Iska, kailangan daw maging malapit ako sa Diyos. Mas mapapadali daw kapag ganun ang ginawa ko. Yun nga lang, paano ko ulit gagawin? Hindi naman nila ako matutulungan dahil bawal din sila sa mga simbahan. Paano kung magtrabaho ka sa simbahan? Ano? Gusto mo maging sakristan ako sa simbahan? Hindi ganun kadali yun. Alam mong malinis at dalisay na pagkatao lang ang nagiging ganun. Sira, pwede ka namang maging tagawalis ng simbahan. At least, araw-araw ka na nagtatrabaho, malapit ka pa sa Diyos. Paano ang trabaho ko sa mga turista? Hindi naman araw-araw may gustong umakyat sa bundok. Araw-araw man may tao dyan sa resort pero hindi lahat gustong namamasyal. Yun nga ang gusto ko, di ba? Para palagi ko nabibisita at nababantayan si tatay. Hindi ako mag-aalala palagi sa kalagayan niya. Kailangan mo maging maayos muna bago ka mag-alaga ng iba. Ako na munang bahala kay Tio. Salamat ha. Sige, pag-iisipan ko yan. Gusto ko munang matulog ngayon. Umalis si Aaron sa harap ko. Nagluto at kumain kami ni Tio Fidel, saka nagpahinga sa kwarto.
Hindi ko na alam kung anong oras ako nagising. Paglabas ko ng kwarto, may nakita akong nagkakalkal sa kusina. Sa sobrang gulat, agad kong nahawakan ng kawali at hinampas ito. Tumigil siya sandali bago bumagsak. Kaya naman kinuha ko ang gasera at sinindihan. Si Aaron pa lang nahampas ko. Nataranta ko kaya binuhat ko siya at dinala sa mahabang upuan sa sala. Nag-aalangan pa, pero bumalik na lang ako sa kusina para magligpit ng kalat. Hindi pa ako natatagal sa ginagawa ko nang may malakas na hangin na dumaan sa likod ko. Si Aaron, mabilis na tumatakbo. Sinundan ko siya dala ang kawali. Nang makita kong may nilalang na hawak siya sa leeg, hindi ako nagdalawang isip. Hinampas ko ito ng kawali. Ano kailangan mo sa kaibigan ko? Aaron, ayos ka lang ba? Nanghihina ka. Matigas kasi ang ulo niya. Tuwing masasaktan siya, babalik at babalik siya sa pagiging tao. Pagiging mahina siyang aswang kapag hindi niya ito tinagkap ng buo. Sino po ba kayo? Ano ba kailangan niyo sa amin? Sa iyo wala akong kailangan. Pero sa lalaki yan, siyang kailangan ko kaya ibigay mo na siya sa akin bago pa kita saktan. Sinaktan mo na nga siya eh. Aaron, kaya mo ba tumayo? Hindi niya magagawang bumangon dahil sobrang gutom. Kaya ibigay mo na lang siya sa akin. Kapag tinanggap niya ng buong puso ang pagiging ganap na aswang, kaya ko siyang bigyan ng madaming pagkain. Hindi. Kaya ko, sarili ko. Umalis ka na. Sa amin ka nararapat. Bakit, Aaron? Sa tingin mo ba may tatanggap sa'yo? Sa tingin mo ba matatagalan ng kaibigan mong iyang alagaan ka? Sa tingin mo ba, pag nalaman ng tatay mo, mamahalin ka pa nila? Halimaw na ang magiging tingin nila sa'yo. Hindi totoo yan. Hindi ako magiging halimaw. Sige, bibigyan kita ng pagkakataong makita ang totoong mundo. Ang mundong hindi ka kasama. Lumipad palayo ang halimaw. Ako naman ay nanatiling nakaalalay kay Aaron. Hindi ako lumaban sa aswang dahil wala naman siyang ginawang masama sa akin. Hindi ko rin masasabing masama siya dahil pakiramdam ko, pinigilan niya si Aaron na mambiktima. Kaya siguro naabutan ko siya at nawala ang pagkaaswang niya. Unti-unting tumayo si Aaron para maglakad. Patalikod, lumuhod ako sa harapan niya kasi kita ko ang pagod sa mukha niya. Nang makarating kami sa sala, nagpasalamat siya sa akin. Naglaga naman ako ng bulaklak na binigay ni Lola Iska at pinainom sa kanya. Anong iniisip mo? Kung bakit ang hina ko tuwing galing ako sa pagiging aswang. Siguro dahil hindi mo patanggap ang pagiging ganyan. Inuubos ang pagpapalitan niyo mo ang enerhiya mo bilang tao. Kaya tuwing babalik ka sa dating ikaw, nahihirapan ka. Siguro nga, ang sakit ng buong katawan ko, magiging sikmura ko napakahapti. Gutom ka kasi. Nag-aalungkot ka sa kusina kanina bago kita... Anong ginawa mo sa akin? Bakit hindi ka makatingin sa akin? Sabihin mo. Wala. Nahimatay ka lang naman kanina habang nagkakalkal ka sa kusina. Ano? Talaga bang nahimatay ako? Hindi pa nangyayari yun simula na maging ganito ako. Nakakatulog lang ako pagkatapos kong kumain pero bumabalik naman ako sa sarili kong higaan. Kaya ano nangyari sa akin? Bakit nahimatay ako sa kusina? Wala nga. Bumalik ka na sa higaan mo, magpahinga ka na lang. Nakita ko yung ginawa mo kanina. Sinampiga mo yung lalaki lumitik sa akin ng kawaling dala mo. Hindi mo naman ako hinataw nun, no? Bakit ko naman gagawin yun sa'yo? Eh di sana may sugat ka na sa ulo. Ano? Sa ulo mo ko tinamaan? Ha? Wala akong ginagawang ganun. Bakit nanginginig ka? Sigurado nga na dun mo ko tinamaan. Huwag ka magalala, di naman kita kakainin. Alam ko naman yun. Eh bakit ka natatakot sa akin? Hindi nga ako natatakot. Ayaw pang umamin eh. Ikaw, umamin ka nga. Hindi mo ba naisipang mabuhay na lang bilang aswang kasama ng kapwa mo? Ano? Ano ba yung sinasabi mo? Gusto mo ba ako mapabilang sa mga yun? Alam mo bang ginagawa nila?
Pumapatay sila ng tao para gawing pagkain. Wala silang pinipili. Bata, lalaki, babae, matanda, basta tao, pagkain. Pero may ibang aswang na nabubuhay nang hindi umaasa sa ganun. Pwede ka mabuhay nang walang binibiktima. Kaya nga, kung magiging aswang man ako, gusto ko kasama ko pa din kayo ni tatay. Isa pa, may pinangako ko kay Mira. May kasunduan kami hindi ako magiging isang ganap na aswang. Isa silang mangkukulam. Pwedeng ayaw nila maging ganap kang aswang para sa kapakanan nila, hindi sa'yo. Isipin mo na lang, magiging masaya ka kung kapwa mo ang makakasama mo. Doon, hindi ka nila tatawaging aswang o halimaw. Bakit? Hindi ba tingin mo sa akin? Siyempre hindi. Ano ka ba naman? Kung hindi pa natin masusolusyonan yung pagpapalitan nyo mo gabi-gabi, pwedeng may makakita sa'yo. Kapag nangyari yun, matatakot sila. Kapag natakot sila, ipagkakalat nila, pwedeng palayasin tayo dito sa baryong to. Ang layo agad ng iniisip mong mangyari. Gumagawa naman tayo ng paraan, di ba? Hindi ako magiging ganap na aswang, pangako yun. Sana nga makahanap tayo ng lunas. Halika na, alalayan na kita papasok sa kwarto mo. Hindi na. Mukhang nabawi ko na yung lakas ko. Mahiling sana ako sa'yo. Sa susunod na magpalitan niyo ako, pwede bang itali mo na lang ako sa loob ng kwarto ko? Hindi pwede. Maririnig ni Tio Fidel ang mga tunog mula sa'yo. Maging ang amoy mo kapag nasa ganong anyo ka. Sobrang kakaiba. Ibig mo bang sabihin ay lumayo muna ako dito para hindi madami si Tatay Fidel? Naisip ko lang kasi yung halimaw kanina, sobrang komplikado na ng lahat. Paano kung doon na muna ako kay Mira? Hanggang maalis lang yung pagkayanggaw ko. Masyadong malayo ang buntok kung saan sila tumitira. Anong sasabihin natin kay Tio Fidel? Isa pa, hindi naman siya pwede mag-isa. Dadaling ko na lang muna siya kay Tata Guyo. Gagawa na lang ako ng dahilan para pumayag si tatay na manatili siya ron kahit isang linggo. Sana makumbinsin natin si Tio Fidel. Ako ang bahala. Diskartehan ko na lang. Mabuti kung ganun. Basta ako sasamahan kita, ayokong mautukan ng mga yon. Paano ang trabaho mo? Hindi ka ba papasok? May pahinga ako ng 3 araw. Sa isang taon may tinatawag kaming leave pay. Kaya pwede kong gamitin yun bilang pansamantala. Gagamitin mo ba yun para sa akin? Salamat ha. Kayo na ang pamilya ko ni Tio Fidel. Gusto kong palagi kayo nasa maayos na kalagayan. Kaya gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para sa inyo. Dapat na ba akong kiligin? Pero salamat. Matulog na tayo. Bukas ko nakakausapin si tatay. Naunang pumasok si Aaron sa kwarto niya. Nagmuni-muni muna ako bago nagpahinga at nakatulog. Tanghali na nang magising ako. Paglabas ko ng bahay, nakita kong nakahanda na ang lahat ng gamit sa lamesa. Nagtaka ako, kaya hinanap ko ang mag-ama. Pero wala sila sa mga kwarto nila. Kaya nagpasya akong magluto ng sarili kong pagkain. Hindi pa ako nakakasubo nang dumating si Aaron. Oh, Aaron, ikaw pala. Nasaan si Tio Fidel? Kanina pa ako naghahanap sa inyo, saan ba kayo nagpunta? Ang sarap kasi ng tulog mo kanina kaya hindi ka na namin ginising. Si tatay, dinala ko na kay Tata Guyo. Sabay daw sila mag-ehersisyo tuwing umaga. Sa gabi naman, hihilutin niya yung paa ni tatay. Pumayag naman si tatay kaya walang naging problema. Nag-iwan na lang ako ng pera at pagkain niya. Mabuti naman kung ganun. Ikaw ang naghandaan ng mga yan. Oo, nagpaalam din ako sa trabaho ko kaya umalis lang ako sandali. Eh bakit may kawali? Wala bang kawali sila Mira? Ha? Nakalimutan mo na agad? Hindi ba ito yung ginamit mo sa akin para maulan ako ng malay? Kung sakaling magka-aberya, pwede mo ulit akong pukpukin sa ulo. Mas magandang may huling alas tayo. O sige, binigyan mo na nga ako ng pahintulot ha. Huwag mo akong sisisiin kapag paulit-ulit kitang pinukpok niyan. Huwag mo lang madalas gawin, baka ikamatay ko pa. Hindi binibiro lang naman kita. O siya, kumain na tayo bago tayo umalis. Ang pagkain talaga sa'yo buhay no? Kailangan busog bago magtrabaho. Siyempre, lakas yan. Ganon kahalaga ang pagkain. Masaya kaming kumain ni Aaron. Pagkatapos, agad kaming naglakad paakyat ng bundok papunta kina Mira.
Magdidilim na nang kami makarating. Oh, mga iho! Anong ginagawa niyo dito? Magandang hapon po, Lola Iska. Hapon pa po ba? Mukhang magagabi na po. Pasensya na po kung biglaan kami dumating. Oh, kayo pala. May nangyari ba? Bakit may dala kayong gamit? At kawali? Anong ginagawa niyan dito? Ito ba? Wala lang, basta namin nabitbit. Nga po pala, Lola. Alam naming maliit yung bahay niyo pero napapadalas na po ang pagpapalitan niyo ni Aaron. Natatakot kami may makakita. Isa pa, may nakaalam na pong aswang siya at isa rin pong aswang yung taong yun. Nako! Malaking problema yan. Dito muna kayo titira. Opo, sana. Gusto po namin matutukan yung pag-alis ng Yanggaw sa pagkatao niya. Ayaw na po namin lumalapat to. Tama yung desisyon mo. Halika, pumasok muna kayo. Hindi ba sigurado kung ligtas dito? Pero tanging ang mga mangkukulam lang ang nakakaalam ng lugar na to. Halina kayo mga iho. Pasensya na kung maliit lang ang bahay. Pero kasya tayo. Ayos lang po kahit sa may kainan kami. Mahaba naman po yung lamesa at upuan niyo. Nako, hindi pwede. Bisita namin kayo kaya dapat komportable kayo. Baka po buwisita. Pwede din. Hindi tayo dapat mag-aksaya ng oras. Halika na, Aaron. Bago ka pa magpalit anyo, magsagawa na tayo ng ritual. Pwede ba akong sumama? Bakit? Nayanggaw ka din ba, ha? Sabi ko nga hindi. Hindi mo kailangan magselos. Pangako, hindi kita tataluhin. Hoy, anong sinasabi mo dyan? Hindi naman talaga ako nagsiselos. Wala akong karapatan nun. Tama ka. Kaya halika na, Aaron. Lumalalim na ang gabi. Baka magbago ka na ng anyo at lamunin mo kami. May pangontra ako. Ito na, pupunta na ako. Ayokong sumakit ulit yung ulo ko. Natawa na lang ako sa pagtawa ni Aaron habang sumusunod kay Mira. Kahit matigas magsalita si Mira, mabait at matulungin siya. Hindi nagtagal, narinig ko ang paghiyaw ni Aaron. Gusto ko sanang lumapit, pero pinigilan ako ni Lola Iska. Napabuntong hininga ako. Pasensya na po sa tanong ha. Ano po nangyari sa anak niyo? Si Madet ba? Bakit po? Ano nangyari sa kanya? Hindi po ba siya gumaling? Ano po nangyari? Aswang po ba ang may gawa? Dahil po ba sa dugo ni Aaron kaya natuluyan siya? Iho, sandali lang! Huminahon ka! Lola Iska, pasensya na po. Pero kanina pa po humihiyaw si Aaron. Kung si Aaron ang dahilan ng pagkawala ng nanay niya, baka pinaghihigantihan siya ni Mira. Iho, hintayin mo ako! Hindi ko na siya pinansin. Tumakbo ako papunta sa likod ng bahay. Nadatnan ko si Aaron. Nakatali ang mga kamay at paa. Nagbago na ang anyo niya. Mahaba ang dila, matatalas ang kuko. Naglalaway siya at pula ang mata. Kitang-kita ko ang galit sa mata ni Mira habang ginagamitan siya ng orasyon. Mira, ano ginagawa mo? Pinaparusahan mo ba ang kaibigan ko? Sandro, ano ginagawa mo? Bakit mo hinahayaan parusahan ka ng ganito? Kayang-kaya mo yan, Aaron. Putulin mo yung gamit ang lakas mo. Isang banal na orasyon to. Hindi ba ito naman ang gusto natin? Na mawala ang Yanggaw ko? Ayaw mo bang bumalik ako sa dati? Tignan mo. Mabilis ka nagbabago kapag hindi ka niya nasasaktan. Bumalik ka nga pero sobrang hina mo. Bakit ka ba nandito? Hindi ba sinabihan kitang huwag ka nang pumunta rito? Mira, magsabi ka. Orasyon ba talaga yan? O pinaparusahan mo siya dahil sa pagkamatay ng nanay mo?
Ano? Namatay na si Aling Madit? Oo, sinabi ni Lola Iska at maaring namatay siya dahil sa dugong binigay mo. Alam ko mahal na mahal mo siya, Mira. Kaya siguradong sinisisi mo si Aaron. Totoo ba yun, Mira? Totoo bang hindi ito ritual at pag-alis ng Yanggaw? Pinaparusahan mo lang ba ako? Bakit hindi kayo sumusunod sa sinasabi ko? Hindi ba kasama yan sa kasunduan? Ang kasunduan natin ay papagalingin ko ang nanay mo habang tinutulungan mo kung alisin ang Yanggaw. Ngayon patay na siya. Hindi na siya mapapagaling ng dugo ko. Ibig bang sabihin, hindi mo na ako tutulungan? Bago pa man makasagot si Mira, ay may malakas na hangin ang tumama sa mukha namin. Mabilis akong pumikit para hindi mapuwing. Nang imulat ko ang mata ko, nakita ko na naman ang malaking aswang na pumigil kay Aaron noong nakaraan. Pero ngayon, may mga kasama na siya. Madaming nilalang na iba-iba ang itsura na nakapaligid sa kanya. Anong kailangan nyo? Alam nyo namang kaya ko kayong patayin ngayon din. Hindi ikaw ang kailangan namin. Sinusundo ko lang ang anak ko. Bakit nyo ba kami sinusundan? Alam nyo naman ang sagot ng kaibigan ko, di ba? Masyado ko talagang pakialamerong lalaki ka. Ano ka ba niya? Siguro may gusto ka sa kaibigan mo, no? Ano ba pinagsasabi mong pangit ka? Anak? Kailan mo ba ako naging anak? Kahit kailan, hindi ako magkakaroon ng amang katulad mo. Hindi ako halimaw. Nagpapatawa ka ba? Kaya mo nga ginagawa ang lahat ng to dahil isa kang halimaw. Bakit hindi mo na natanggaping aswang ka? Magiging madali ang buhay mo para hindi ka na magpaloko sa mga tusong mangkukulam na yan. Ikaw ang tuso! Umalis na kayo. Ngayon din! Ano bang akala mo ngayon? Akala mo ba makakayanan nilang makasama ka? Hindi din alam na mangkukulam na yan kung paano ka aalisin sa pinagdadaanan mo ngayon. Ginagawa lang niya yan para pag-eksperimentuhan ka. Kapag naging matagumpay yun, gagamitin nila yon laban sa akin. Hindi totoo yan! Bakit para magkaiba ang sinasabi mo kanina sa sinasabi mo ngayon? Nagpapatawa ka ba? Ano ba kailangan niyo sa akin? Sumama ka lang sa akin, ayos na yon. Ano gagawin niyo sa akin? Bakit kailangan niyo ako sa poder niyo? Sa amin ka nababagay. Sa amin magkakaroon ka ng magandang buhay. Doon magiging malaya ka at hindi na kailangan magtago. Magkakaroon ka ng kapangyarihang wala ang isang tao. Hindi ba yun ang gusto mo? Kung sabihin kong hindi ko gusto ang lahat ng yun, titigilan mo ba ako? Papalayain niyo ba ako? Hindi mo lang gusto sa ngayon. Darating din ang araw na matatanggap mo ang pagiging aswang mo at magugustuhan mo yun. Kaya naman tanggapin mo na lang. Hindi! Hindi ko gagawin ang gusto niyo. Kahit ikamatay ko pa to, hindi ako magiging aswang. Hindi ko tatalikuran kung ano ang kinagisnan ko. Subukan mo na lang kasi. Sabi na ayoko! Inuubos mo talaga ang pasensya ko ha. Gusto niyo talaga masaktan. Mabilis itong sumugod kay Aaron. Kinwelyuhan niya si Aaron, kaya naman sinugod ko siya. Sumugod din ang ibang alagad ng halimaw sa amin. Si Mira, na kaninang nagtitimpi sa gilid, ay sumali na din sa gulo. Hinablot ako ng isang aswang at hinawakan sa leeg. Galit na galit siyang nakatingin sa akin. Inaalis ko ang kamay niya sa leeg ko, pero pahigpit ito ng pahigpit. Hindi na ako makahinga. Walang nakakapansin kung gaano na ako nahihirapan dahil may kanya-kanya kaming laban. Nakita kong kakagatin niya ako, kaya napapikit ako. Pero biglang lumuwag ang pagkakahawak niya sa leeg ko. Ayos ka lang ba, Sandro? Oo, salamat. Tutulungan ko si Mira dito. Ikaw naman, bumalik ka sa loob ng bahay. Hindi natin alam kung anong mangyari kay Lola Iska. Hindi pwede maging masama mangkukulam si Mira. Ano? Bakit sila pa din ang inaalala mo? Hindi mo ba pwedeng alalahanin ng sarili mo? Ikaw ang nasa kapahamakan ngayon. Kapag nakagat ka nila, posibleng hindi ka na maging tao. Hindi tayo pwede maging masama. Kung gagawin natin yun,
hindi din ako patatahimikan ng konsensya ko. Naiintindihan ko. Ikaw nang bahala. Iligtas mo si Mira. Ipangako mo yan sa akin. Sabi na nga ba pinapalis mo lang ako pero hindi mo kayang iwan si Mira habang nakikipaglaban. Sige na, ako nang bahala dito. Yung lola ni Mira, yun na lang meron siya. Naiintindihan ko. Ang halimaw kanina ay nakita kong nakalugmok na. Namimilipit ito sa sakit, kaya nagkaroon ng pagkakataon si Aaron na rumisponde sa akin. Si Mira ay may dalawang kalaban. Kaliwat kanan niya itong nilalabanan. Sobrang galing niyang makipaglaban. Nakakamanghang iksi niya sa pag-iwas maging sa pag-atake. Napabuntong hininga na lang ako at pumasok sa loob ng bahay. Nakita kong may isang nilalang ang nasa harapan ni Lola Iska. Habang si Lola naman ay umuurong habang nakaupo. Nakita ko ang kawaling bitbit namin, kaya naman hinablot ko ito. Hoy! Pangit! Halimaw ka! Matanda lang ba ang kaya mong labanan? Sandro! Tulungan mo ako! Gagawin nila akong aswang! Gagamitin nila ang kakayahang mayroon ako para bumuo ng malakas na komunidad! Ako na po ang bahala sa kanya, Lola Iska. Kayang-kaya ko po to. Sumigaw si Lola Iska habang hinahawakan siya sa balikat ng halimaw sa harapan namin. Mabilis akong lumapit at hinampas ang kamay ng aswang. Saka hinampas ang ulo ng halimaw gamit ang kawali. Kita kong nasaktan siya ng gusto dahil napaatras siya ng konti. Habang abala pa siya sa pagbabalik ng sarili niya sa katinuan, sunod-sunod ko siyang pinagsasampal ng malaking kawali. Kasunod noon ay hinampas ko ang dibdib at tiyan niya. Nang yumuko siya, agad kong hinampas gamit ang gilid ng kawali ayon sa lakas na kaya ko. Hindi nga ako nagkamali. Nang hina ang aswang. Bumagsak sa lupa at unti-unting naging abo. Agad akong lumapit kay Lola Iska. Lola, ayos na naman po ba kayo? Pasensya ka na. Mula nang ilipat ko kay Mira ang pagiging mangkukulam. Nakalimutan ko na paanong lumaban gamit ang mga orasyon. Matanda na rin kasi ako. Hindi ko kayang lumaban sa pisikal. Lola Iska, hindi niyo po kailangan magpaliwanag. Ayos na po yun. Ang mahalaga po, ligtas kayo. Magmula kasi nang naging aswang ang nanay ni Mira, inalis namin ang mga pangontra dito sa bahay. Kaya wala rin akong magamit. Ayos lang po talaga, Lola Iska. Halina po kayo. Kailangan niyo na po magtago sandali. Hahanapin ko na lang po kayo mamaya. Tutulungan ko lang po sila dahil mukhang nahihirapan sila. Ito po sa bag ko. Alam ko na may asin akong dala dito. Handa ka talaga, ano? Iba talaga ang utak ng mga kabataan. Nagmamadali po ako, Lola. Gusto kong tulungan sila doon. May masama bang epekto sa inyo ang asin ko sakali? Mahirapan po ba kayo? Ang asin ay makasasakit lamang sa mga aswang. Malaki ang pagkakaiba ng aswang at mangkukulam. Isa pa, ang pagiging mangkukulam ay naipasa ko na kay Mira. Isa na lang akong normal na tao na may tinagong lihim. Mabuti naman po. Lalagyan ko po ng asin ang paligid. Ang mga paa niya, magiging itong lamesa. Kung may lalapit po sa inyo, agad yung wisikan to. Mauna na po ako, ha. Mabilis akong tumakbo papunta sa likod ng bahay. Patuloy pa din ang pakikipaglaban ng dalawa sa mga aswang. Alam kong pagod na si Mira. Kaya naman sa kanya ako agad pumunta para tulungan siya. Gamit ang gilid ng kawali, hinampas ko sa batok ang aswang. Sunod-sunod sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Nagulat ako nang may humatak sa leeg ko. Nililitid na naman ako ng mahigpit at hindi ako makahinga. Hanggang si Mira naman ang sumipa papunta sa mukha ko.
Mabilis akong yumuko at nasapul niya ang aswang sa likod ko. Kinuha ko ang pagkakataon na sunod-sunod siyang hampasin hanggang mamatay. Ang laking ambag ng kawali mo ah. Salamat sa iyo ah. Pagod na pagod ako kanina pa. Si Lola Iska ayos lang ba? Nakita kasi kitang pumasok dun kanina eh. Kaya inikot ko ang laban para di ka makita. Ayos lang si Lola Iska. Huwag kang mag-alala. Ikaw, ayos ka lang naman, di ba? Si Aaron ang kailangan ng tulong. Kanina pa siya pinipilit kagatin ng mga yun eh. Mabuti na lang at kaya niyang pantayan ng liksi ng mga yan. Halika, tulungan natin siya. Hindi pwede maging ganap na aswang si Aaron. Tatlo na lang yan. Tig-iisa tayo. Ikaw ang sa pinakamalaki. Hindi papayag si Aaron. Alam mo naman, Takot ka lang eh. inaasar mo ba ako? Hindi na sumagot si Mira. Hinigit niya ang isang aswang na hawak ang kamay ni Aaron. Ang isa namang nakahiga dahil sinipa ni Aaron ang pinuntahan ko. Pinagsasapa ko ito ng maraming ulit sa mukha. Pero para siyang gomang hindi nasasaktan. Doon ko napagtanto na sa batok at ulo lang sila nasasaktan. Kaya hinawakan ko sa dibdib ang halimaw. Pero mabilis siyang kumilos. Nauna niya akong atakihin, kaya napasalampak ako sa lupa. Sobrang pula ng mata niyang nakatingin sa akin. Bago pa siya makalapit, ay sinipa ko ang paa niya. Nadapa naman siya sa harapan ko, kaya agad kong pinagpupupukpok ng kawali ang kanyang ulo. Sa huli, naging isang alikabok na lang siya. Kitang-kita ko ang mga yon mula sa malakas na hangin at liwanag ng buwan. Hingal na hingal ako habang pinagmamasdan ang paligid. Nakahiga na din si Aaron at si Mira sa damuhan. Aaron! Nakagat ka ba ng aswang na yun? Huli ka bang nahawahan? Hindi, nasunog lang yung balat ko. Ha? Bakit? Anong ginawa mo? Hindi ba bawal ang apoy sa mga aswang na katulad mo? Hindi ako aswang. Oo nga pala, nayanggaw lang. Ano nga nangyari? Bakit ka nasunog? Perde ang dugo ng pinunong aswang na yon. Nakakapaso yun ng mga ordinaryong tao. Pero dahil yanggaw si Aaron, napaso din siya. Pero madali lang din yung mawawala. Gagawa ako ng orasyon mamaya. Ano ba talaga yung ginagawa mo, orasyon? Totoo ba talagang ginamot mo ako? Bakit ba hindi mo ako kayang paniwalaan? Yung sinabi ng aswang na napatay ko, yun ang tumatakbo sa isip ko. Totoo bang gusto mong malaman paano sila matalo ng tahimik at ako ang ginamit mo? Totoo naman na naiisip ko yan. Pero hindi ko kayang siraan ang kasunduan natin. Ang kasunduan ng isang mangkukulam sa isang nilalang ay pinakamahalagang bagay. Hindi lalakas ang espiritual naming kakayanan kung hindi kami marunong magtiwala at manindigan. Pasensya na kung medyo nag-aalinlangan ako sa iyo kanina. Alam ko kung gaano mo kamahal ang iyong ina. Kaya naisip ko na kung kahit ano pa yung dahilan, alam kong kaya mong saktan pabalik. Hindi ka naman mali doon. Gano'n naman talaga ako nung kabataan natin eh. Ikaw ang nakakilala sa akin, kaya naiintindihan kita. Pero nitong nalipat sa akin ng isang obligasyon, medyo umayos na ang pag-iisip ko. Kahit pa, pasensya na ulit kung hindi ako masyadong nagtiwala sa iyo. Nandito pa ako ho. Bago kayo magbalikan, pwede bang kumain muna tayo? Nagugutom ka na ba? Anong gusto mong kainin? Ipagluluto kita. Halika, pumasok na tayo sa loob. Huwag na, mamaya ka nalang pumasok. Ngayon ang hihina ka at hindi makapagpalit ng anyo. Sa tingin ko, mas madali kung maaalis na ang pagkayanggaw mo. Talaga? Sige, gawin mo na agad. Kung mapapadali ngayon, edi mas maganda. Sige na, tulungan mo na akong itali siya. Sige, ako nang bahala sa kanya. Agad kong tinali si Aaron. Umaangal pa ito dahil nasasaktan mula sa mga natamo niyang sugat sa pakikipaglaban.
Hindi din ako pinayagang manood ng ritual na gagawin ni Mira. Medyo nag-aalala pa ako sa kanila dahil pareho silang pagod. Pero kung ito lang ang mabisang paraan, wala na akong magagawa kundi ang hayaan sila. Pumasok ako sa loob ng bahay. Nakita kong nandun si Lola Iska. Halatang nag-aalala. Nang makita ako, napalitan yon ng konting tuwa. Kumusta, iho? Ayos lang ba sila? Nasaan silang dalawa? Hindi ko na nagawang lumabas. Nabalian ang pa ako eh. Dahil inapakan ako ng aswang kanina. Ano po? Pwede po bang patingin ako ng paa nyo? Ayos naman na. Kanina habang nakaupo ako dito hinihilot-hilot ko naman. May kakayahan po ba kayong humilot ng sarili nyo? Sigurado po ba kayong epektibo yun? Hindi, pero nakabawas yon ang sakit. Ipahihilot ko na lang kay Mira kapag maayos na siya. Sige po, Lola. Kung ganun, magluluto lang po ako ng pagkain at maglalaga ng bulaklak ng kalikuan para kay Aaron. Gagawa naman po ako ng tsaa para sa inyo. Ay, salamat naman kung ganoon. Kanina pa akong nag-aalala eh. Hindi pa nga kumakain niyang si Mira mula noong nakaraan pa. Nagulat kasi kami nang biglang namatay ang nanay niya. Naabutan na lang naming abo na siya. Hindi na ako nakasagot sa sinabi ni Lola Iska. Nagluto na lang ako ng pagkain namin. Ilang sandali lang, dumating sina Aaron at Mira. Pareho silang pagod na pagod. Kaya't hinain ko agad ang mga inumin at pagkain. Lahat sila ay nakatulog pagkatapos kumain. Kinabukasan, napagpasyahan kong bumaba ng bundok para kamustahin si Tio Fidel. Sasama na ako sa'yo pababa. Kami din. Gusto din namin bumalik doon. Kaya naman mga iho, pwede niyo ba kaming sunduin gamit ang kariton? Hindi ko na kasi kaya maglakad pa eh. Gusto niyo po bang bumaba ako tapos bumalik din para sunduin kayo? Bakit hindi na lang po kayo bumaba sa likod ko o kay Aaron? Hindi na kayang bumuhat ni Aaron ng mabigat. Ha? Hindi pa sigurado pero hindi ko na kaya magpalit ng anyo. Pwedeng obserbahan pa siya ng ilang araw. Talaga? Ang galing naman. Oo, wala na ding dahilan ng pananatili namin dito. Kaya sasama kami sa baba. Kung sakaling kailangan nyo kami, nandun lang kami sa dati naming bahay. Sige po, babalikan na lang po namin kayo ni Sandro mamayang gabi. Manghiram lang po kami ng kariton para sunduin kayo. Nang makauwi kami sa bahay, laking gulat ni Tio Fidel. 4 na araw lang ay sinundo agad namin siya. Pero kahit ganoon, malaki na ang progreso ng paa niya. Nagagamit na niya ang saklay sa paglalakad. Sina Lola Iska at Mira ay sinundo din namin pababa ng bundok. Inalalayan nila kami sa sitwasyon ni Aaron dahil yun ang nasa kasunduan nilang dalawa. Lihim pa ding mangkukulam si Mira. Pero siya na ang tinaguriang dalagang mangkukulam ng aming baryo. Naging malapit din kami sa Diyos ng pamilya ko, sina Tio Fidel at Aaron. Dahil doon, napadali ang pag-alis ng yanggaw ni Aaron at muli kaming nabuhay ng masaya. Kami naman ni Mira, patuloy pa rin kinikilala ang isa't isa bilang bagong tao. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Sandro, ang guro ng katutubo sa Western Visayas.